Masarap, Sek. Masarap, Sek, kasi. Gumawa ng gimmick itong papamunuan ng agriculture. Nagluto ng kanin, kumain sa harap ng camera, naka-video. Ay anong purpose niyan? Ang purpose niyan para ipakita, kunyari, na itong bigas na binibenta ng gobyerno na tig 20 ay masarap, maganda. Okay? Kasi kaya ganyan yan. Kaya ganyan ang ginawa nila kasi nga marami nagdududa. Sa kalidad ng bigas. Kamakailan, binatikos ni BP Sara, sabi ni BP Sara, ay ang taong bayan ay hindi baboy. Ang tao ay hindi baboy, ang mga Pilipino ay hindi baboy. Para bintahan ng bigas na mura, na hindi maganda. Yun po ibig sabihin ni BP Sara noon. Yun po ang logic. Okay? So, ibig sabihin, dapat ang taong bayan o ang gobyerno ay bigyan ng maayos na serbisyo. Kung kayo ay bibinta ng bigas na tig 20, dapat yung kaaya-aya, yung naayon sa paglasa ng tao. Dahil ang tao ay, ang Pilipino ay may karapatang mabuhay, kumain ng maayos, may karapatan ng serbisyo, makatanggap ng serbisyo mula sa gobyerno. Okay? Kaya yun po ang panawagan ni BP Sara na ang mga Pilipino ay hindi baboy. Ngayon, amalma dyan ang pamunuan ng agriculture, kaya yan, nagphoto op sila. Okay? Kasi alam po ninyo mga kababayan na marami kasing nagdududa dyan. Babasa natin sa mga comment section, sa mga post na mga kababayan natin na mga nagdududa. Sinasabi nila, hindi yan maganda. O sinasabi nila, yan po ay pagkaing pambaboy lang, panghayop lang, sabi ng ganon. Nababasa natin O may mga video pa lumalabas, tulad po nito. Ano sabi ng matanda? Itong isang lalaki rin, pakinggan po ninyo. Mga kababayan, panoorin ninyo. Basta po yung nabili yung bigas. Hindi kayo po mabaho. Pagkain ako ng hayop Pwede kainin pa namin mahihirap, pero sa mayayaman, pagkain ng hayop to. Maitim po ba? Maitim na, may amoy pa. So kapag inugasan namin ito, nadurog na. Meron tayong BBM rice. Yan, tag 29 ang kilo. Ayan ha. Yan ang bagong bigas para sa bagong Pilipinas. Yan. Ang itsura niya ay ganito. Ayan. Yan ang itsura niya Tapos ang amoy niya dili siya mga kaon, amoy amag amoy ipis. Kaya ito yung sinasabi ng mga tao na para sa mga kuwan ng ito, hayop. Sana yung mga manok dito. Kruk, 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 kruk. Ayan. Para sa hayop lang talaga ito. Ayan. Okay? Alright? Ayan. Yan po ang reklamo ng mga iba nating kababayan. Sinasabi nila na maamoy. Yung isa pa nga, amoy ipis daw, sabi. Alam po ninyo mga kababayan na, ito lang kasi yon. Okay?
Ang mga Pilipino naman, yung mga mahihirap, katulad natin, ano, ako, sanay ako eh. Sanay ako kumain ng bigas. Nung araw sa amin sa probinsya, yung bigas namin na galing sa aming amo, sa nung araw, yung amo namin sa probinsya, yung Chinese, yung kanyang hacienda, pagdating ng Sabado, meron kaming bigas. Ang kita ng tatay namin, yung iba, binibili ng bigas. Yung mura, ganyan. Katulad yan, may kulay, madilaw-dilaw. Parang brownish, parang gano'n ang kulay. Yung ganyang bigas, may amoy na yan, may amoy na. Minsan nga, may mga tayo pa ng ipis eh. Oo, may mga tayo pa ng ipis. Kaya ang ginagawa namin, isa-isa namin pinipili yon. Ilagay namin sa, tawag sa amin, yung tipas, yung tawag doon, yung Tagalog. Yung bamboo na, tawag sa amin, tipas eh. Isa-isa namin pinipili yon, tinatanggal namin yung dumi. Kasi may mga tayo ng ipis. Tapos, pag sinaing namin, siguro mga 4-5 na hugas yun. Pero pagkatapos mo kainin, may amoy pa rin eh. Okay? Pagka konting amoy lang, okay na yon. Pasado na sa sikmura. Pero kung yung talagang amoy, tulad niya, amoy ipis daw, sabi, mahirap kainin yon, mahirap tanggapin ng sikmura yun, pagka ganun. Di bale, ang bigas may kulay, di bale walang lasa, kasi sasamahan mo lang yan ng masarap na ulam, halimbawa, tapos na yan. Di bale hindi masarap makanin, basta wala lang amoy. Kasi pag may amoy, mahirap tanggapin ng ating sikmura yan. Oo. Katulad dyan, sabi ng matanda, may amoy. Sabi pa nung lalaki, amoy ipis daw. Naloko na ito. Yan ba ating sinasabi? Ito mga ito na nagreklamo, ibig mo ba sabihin sila ay naninira? Naninira ba sila? O sila ay nagsasabi ng totoo? Yan natin tanong sa gobyerno. Bakit may mga ganyan nagko-complain? Nagreklamo, yung isa nga, yung lalaki, yung bigas pinapakita niya, BBM rice daw. Di ba? Kaya tuloy tayo, nagdududa, kasi nga may mga tao na nagreklamo, tayo tuloy nagdududa kung ito ba, ito pang ginawa ng pamunuan ng agriculture na kumain o nagsaing tapos kumain sa harap ng kamera. Yung bang bigas na sinaing nila, yung ba ay sigurado? O baka naman ang ginawa nila ay bago sinaing, chinik muna kung ano yung mas maayos. Siyempre may kamera eh. Di kaya, yan po ating tanong. Hindi po tayo nag-a-accuse. Tayo po ay nagtatanong sa gobyerno. Bakit ganyan? May nagreklamo. Iba doon sa pinakita ng yung kumakain, nung kumain, iba kasi makikita malinis, maputi. Yung pinapakita ng dalawang tao, yung matandang babae at isang lalaki, ay kulay brown eh. Ano yun? Saan galing yung bigas na yun? Bakit magkaiba? Kaya nabubuo sa ating isip, kung ano-ano. Kasi nga dahil sa ganyan. Diba? Ang bira ito. Ganyan po. Ngayon, may nagsasabi pa. Sabi, ito daw, ang ginawa ng gobyernong ito na nagbinta ng bigas na tig-20 ay dahil lamang sa eleksyon. Ay, sabi niyan eh. Marami nagsasabi niyan dahil daw sa eleksyon. Dahil mahina ang pambato ng alyansa sa probinsya. Kaya para daw makakuha ng boto, yan di umano ang gimmick ng gobyerno.
Ano, di ba? Eh ngayon, mga kababayan na, ito, may mga nagsasabi, na natupad na daw, ni BBM ang kanyang pangako noon ng eleksyon na gawing 20 pesos ang bigas. Dahil dyan sa ginawa ng gobyerno distribute ng bigas sa probinsya, sa Visayas, na tig 20, natupad na daw. Natupad na, pangako ni BBM. Wow! Galing ano? Edi ayos, congrats. Ito lang ang masasabi ko ako para sa akin, opinion ko, hindi po natupad ni BBM ang kanyang pangarap, ang kanyang pangako. Bakit kaninyo? Subsidy yan Subsidy yan. Ibig sabihin, nawalan ang gobyerno dyan. Dahil ang pondo dyan, sa 20 pesos na bigas na yan, ay bilyon-bilyon. Ibig sabihin, nawalan ng gobyerno. Di ba? Sa halip, na ang pondo sana na para dyan, sa murang bigas na yan, may ilagay sana sa ibang proyekto. Dahil ang gobyerno po ay failure sa kanilang pangako, kaya yan ngayon. Sinubsidize nila yung bigas. Ngayon, di ba, nung si BBM noon ay nangangampanya noong 2022, di ba ang sinabi niya, pangako niya, gawing 20 pesos per kilo ang bigas. Hindi naman niya sinabi, ito ba ay komersyal? Ito ba ay NFA? Hindi niya sinabi na isubsidize natin ng bigas para maging 20 pesos. Hindi. Ang mga pinangangalanda niya noon, pagandahin natin yung production ng palay, pataasin natin ang production ng palay. Yun noon pataasin, pagandahin ang agriculture. Hindi niya sinabing isubsidize niya. Di ba? Hindi po niya natupad ang kanyang pangako. Sa totoo lang, kung matalino kayo, alam niyo dapat. Kasi inaasahan natin noon na sa pamamagitan ng pag-ayos sa sistema ng agriculture, pagpapaganda sa agriculture, mapapataas, mapapaganda, mapapababa ng gobyerno ang presyo ng pagkain, ng bigas. Yun po ating inaasahan noon, hindi subsidy. Kasi ang subsidy, katulad niyan, ay hindi po yan long term. Hindi po yan long term. Ang hinahanap natin long term na programa. Tulad niyan. Ngayon, balita sabi, balita sa katulad ng galing sa Philippine Star. Sinasabi na mas mataas daw ang gastos ng gobyerno kaysa kita nito. So ibig sabihin nun, kung mataas po ang gastos ng gobyerno kaysa sa kita niya, lugi. Saan kukunin yung panggastos mo? Kung lugi ka, edi sa utang. Di ba? Kung maliit ang kita mo, tapos malaki gastos mo, saan ka kukuha ng pera panggastos sa operasyon mo? Parang negosyo yan Parang negosyo yan na bagsak ang kita mo pero malaki gastos mo. Lugi ka. Babagsak paglaon ang negosyo mo. Ganon yan. Di ba? Ikatulad yan, subsidy. Kung darating ang panahon, wala ng pera ang gobyerno, di pati yan, matitigil na. Di, tapal-tapal lang.
Hindi siya long term. Ay ang hinahanap natin na programa dapat ng gobyerno, long term. Yun ang gusto natin. Kaya para sa akin po, hindi po natupad ni BBM ang kanyang pangako na 20 pesos per kilo na bigas. Kalokohan po yan, mga kababayan. Kalokohan po yan. Di ba? Ganon yun. Pinapaikot tayo. Pinapaikot po tayo, mga kababayan. Kumbaga, sa kwentong kwentong barbero, binubudol tayo. Ayun po yun, mga kababayan. Ganun po yun. Opinion ko po yan, opinion ko. Base sa aking pag-analisa. Di ba?